Dahil birthday ng kapatid ko, hindi ng kapatid mo noong February or Pebrero 20. O di syempre magluluto na naman. Ano pa bang gagawin? Alangan magtitigan lang kami dito sa bahay Hindi pala ako nakaliyad habang binubuksan ko itong ref namin kasi may mga nanonood habang nagsushoot ako man. Bali, kinuha ko dyan yung mga pinamiling organic meat ba yung tawag o organ meat. Basta mga lamang loob ng baka, hindi ng baboy. Pero bakit may balat ng baka? Paano naging lamang loob yan? Pandagdag lang kasi yung balat para naman dumami. Kasi kapag bumili ka sa palengke ng mga lamang loob, sabihin mo pang dinuguan or pang batchoy, pang papaitan, ganon. Halo-halo na naibibigay sa iyo. May atay, may baga, may small and large intestine, may puso, may tuwalya, may face towel, may libro, tsaka may pocketbook. Basta halo-halo na yan, bahala ka na mag-identify kung alin dyan yung mga specific organ. I-dissect mo kung gusto mo, pag-aralan mo para magkaroon ka ng knowledge sa anatomy. Kasi ako, huhugasan ko lang naman yan. Ganun lang gagawin ko. Bali, hinilod-hilod ko yan ng maigi, pinagkukusot ko. Total, may halo namang tuwalya yan, diba? Kaya tama lang na kusuting maigi. After ko pagkukusutin, syempre pinigaan ko, tsaka ko binanlawan ng 74 times. May kasama pa palang isang organ, guys, na hindi ko nabanggit. Ito yung mammary gland ng baka, diba? Parang gusto kong patuyuin, tas ikabit ko na lang sa akin para din ako mag-order man sa Shopee. Mahal pa naman ang fake boobs nung nag-canvas ako online. Ito na lang kaya gamitin ko. Okay na to, nahugasan ko na ng 278 times. Kaya pakukuluan na natin dito sa pressure cooker. Nilagyan ko lang ng asin, soka, at tsaka luya pala. Saka ko na tinakpan. Pero hindi ko ito ilalak ha. May mga part kasi dyan na pwedeng madurog kapag nasobrahan sa laga. Nasamid tuloy ako, ano ba yan? Dahil sa kaka-acting man. Kanina pa kumukulo yan, kaya tinanggal ko na dyan yung mga kailangan kong tanggalin sa buhay na ayaw kong madurog. Tsaka ko na tinakpan ulit, inilock and lock, at inilagay na ang whistle ni Mariah Carey. Kailangan ko kasing i-pressure cook yung tuwalya ng baka kasi yun yung matigas talaga. Habang inaantay ko lumambot yung katawan ko kasi hindi ako marunong sumayaw Mas may pakaalam kasi ako sa katawan ko kaysa dun sa pinipressure cook ko. Sisimulan ko naman na ngayong maghiwa ng mga sangkap. Mga gagamitin nating aromatic expressions pala. Luya, sibuyas, bawang la onion, spring onion, onion leaves pala yan, at siling panigang para sa yung bagang. Bali, hiniwa-hiwa ko lang yung pakunwari. For documentation lang ba, ganon. Ayoko kasi mag-take ng video kapag mismong naghihiwa na ako kasi ang haba inaabot ng video ko, Minsan abot 10 minutes paghihiwa ko pa lang ng sangkap, 30 seconds lang naman kailangan kong video dyan. Ang bilis tuloy mapuno memory ko, kaya itong luya na lang binidyohan ko talaga kasi ito naman yung pinaka-importanting sangkap sa lulutuin nating sabaw-sabaw na yan. After ko maghiwa ng mga aromatic expressions, for sure, malambot na rin itong mga pinakuluan kong organ meat. Pero yung katawan ko, hindi pa. Kaya ayan, inagsaw ko na para palamigin na. Mahirap kasi hiwain niya ng mainit, mapapaso ako. Habang inaantay kong lumamig ang sitwasyon, magbibideo muna tayo dito sa kabilang stasyon. Ayan, nagpapakulo na yung kapatid ko ng pasta. Hindi para sa bagang, kundi para sa lulutuing spaghetti. Ito naman na yung mga sangkap ng spaghetti at pansit na nahiwa na. Piniprito na yung squid ball para sa gomogokyo pansitaw at ginigisa naman na yung giniling para sa spaghetti. Hindi ko na to masyadong iba-vlog kasi nakailang vlog naman na ako sa pagluto ng spaghetti. Pati na rin yung pansit. Sa ibang birthdayhan na lang ulit siguro Basta ang focus lang ng cooking vlog natin ngayon ay yung niluluto kong sinanglaw, papaitan, kaluskus, batchoy, goto Batangas o kung ano mang tawag nyo doon. Bahala na kayo. At ayan, tapos na nilang lutuin yung spaghetti. Dinirect na pala nila yung sauce, hindi nila in-under agency. Sakto, lumamig na rin yung ulo ko at yung pinapalamig kong organ meat. Kaya, sinimulan ko na itong hiwain sa maliliit na piraso. Yung ganyan lang ba kalalaki, parang pansisig lang din or pang dinuguan, ganon. Wag lang yung hiwa ng pangkare-kare kasi medyo malaki-laki na yon. After 8 hours, ayan, sa wakas natapos ko din hiwain lahat. Nakakabagod pala to, Kung alam ko lang na matagal pala to hiwain, food processor ko na lang sana. Puro sebo pa yung kutsilyo tsaka kamay ko man. Very unhealthy, oh my goodness. Tara na nga, magluto na tayo dito sa pressure cooker ulit. Niluluto na rin pala dyan sa kabilang kalan yung pansit. Hinalo-halo ko lang para kunyari ako din yung nagluto. Ngayon, magigisa na tayo ng aromatic expression sa sarili nating mantika. Hindi sa kapitbahay. Parang ang layo nyo dyan. Lapit nga kayo dito.
May dinagdag pa pala akong isa dyan na aromatics, itong tanglad. Hiniwa ko ng maliliit, tapos sabay-sabay ko nang iginisa lahat. Habang nagigisa, nakaramdam na ako ng gutom kasi di pa ako nagla-lunch, kaya kumuha na ako nitong spaghetti. Total luto naman na, diba? Nung malapit nang masunog itong ginigisa kong aromatics, dahil nga sa panay lamon ko, inilaglag ko na ang mga organic meat. Mula sa first batch hanggang dito sa second batch of housemates. Gigisahin ko lang tong maigi hanggang sa tuluyang mawala yung anggo. O siya, sige, kain tayo. Habang ginigisa at lumalamon ako, tinimplahan ko na ng tatis, paminta, asin, bechin, and then, ay wala na pala, tutubigan na after ko magisa ng maigi. Sino ng cooking vlogger yung sa tuwing maglalagay siya ng sangkap sa niluluto niya, titingin siya sa camera tas ngingiti. Parang ganyan, diba? Alam ko na sa ibang bansa yun Madami akong tubig na nilagay kasi for sure mauubos to kapag pinulutan na. Nilagyan ko ng Knorr horse cube, 2, tapos dinagdagan ko pa ng paminta. Antayin na lang natin yung kumulo-kulo. Ay, luto na pala itong pansit. Anong gagawin? Siyempre kakain na naman ako. Muntikan ko nang mapabayaan, kumukulo na pala. Malambot na kasi yung mga organ meat, kaya no need na palambutin pa. Kaya pagkakulo niyan, timplahan lang tapos okay na. Nilagay ko na yung siling panigang, tsaka yung spring onion, mga huling sangkap na ito. May nakalimutan pa pala ako, ayan, pinatakan ko lang naman ng konting suka. Pakuluan na lang yan ng konti hanggang sa maluto yung suka, tapos okay na yan. Tinikman ko na para masigurado yung lasa, at syempre masarap, alangan siraan ko ang luto ko. Sinabaw ko nga dito sa kinakain kong pansit at bagay din naman pala, Tapos na tayong magluto, kaya syempre kakain na ang mga bisita. Paisa-isa lang yung mga nadating na bisita kasi hindi naman ito totally handaan talaga. Simpleng celebration lang ba, ganon. Diet ako ngayon, kaya pagkatapos kong lumamon kanina habang nagluluto, ayun, kumain ulit ako. Parang hindi ko bet tong spaghetti na naka-display, hindi na siya fresh. Kaya ayan, kumuha na lang ako dito sa stock room. May handa din palang kasaba cake tsaka bibingkan latek na binili na nila sa labas. Hindi na kasi ako nagbablog ng mga kakanin kasi binabash ako ng mga perfecto. So for the sake of my mental health, wag na lang, diba? It is your loss, not mine. Charot lang, nabisi lang ang bakla. Habang kumakain ako, alam nyo, wala. Kumakain lang, wala masyadong eksena dito. Ewan ko ba ba't binidyohan ko pa ito. Bigla ko palang naalala yung niluto kong sabaw. Though mamaya pa naman ito isa-serve pagdating ng mga bisita ng kapatid ko. Pero syempre, uunahan ko na silang kumain, Kaya nang sabi ko kanina, bahala na kayong magpangalan kung anong luto ito. Kasi kapag sinabi kong bad choy, may kukontra. Pagpapaitan, kukontrahin pa rin. Pag kaliskus, hindi naman daw ganito ang kaliskus. So, bahala na kayo. Basta may sabaw akong masarap na hinihigo pa. Ayokong may stress sa comment, kaya ang dami-dami kong pinagdadaanan sa buhay, dadagdag pa kayo. I need to take care of my mental health kasi talaga this 2026. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill and Bagel Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and mentally healthy.